papunta tayo sa Suki. Hindi ko naman in-expect. Chinat lang ako ng asawa ko. Kain daw kami sa Suki. Alam nga naman tanggihan ko. Saan tayo? Alam nyo na, birthday ng Disney Princess. Wala naman akong balak maghanda. Kung ako lang din naman magluluto, wag na. Papagod na ako. Bukas pa ang Suki. Liliban tayo mga kumartes. Tuwing birthday ko, hindi ako naghahanda talaga. Nakain lang kami sa labas, ganyan. Pero hindi ako naghahanda na ako yung magluluto. Mapapagod lang ako kung magluluto pa ako. Tayo ay liliban. Dito daw sila mag-aantay. Tayo sa Suki. Madaming people. Dito na tayo mga kumarites sa Suki. Hindi na ako pwedeng magsalita dito kasi merong mga music. Alam nyo na, baka makapiright na naman tayo. Ako na nga yung nauna sa kanila at ayan, humanap na rin ako ng pwesto para mamaya pagdating nila, meron na din silang uupuan. Binigay na nga din sa akin ang menu at ayan, same pa rin naman ng dati. Wala namang pagbabago dahil ilang beses na rin naman kaming nakain dito. Yung anak ko lang naman talaga yung gusto dito at ayan, kasama nga si Kuya Nash dahil walang kasama sa bahay. Niyakag na din ang asawa ko. At yung aking anak nga nung nakatikim na nga ng mga Japanese food ay naku, gustong gusto kahit hilaw na isda pa yan. At pinapili ko na nga rin sila kung ano yung gusto nila at maya maya dumating na din naman yung aming order. At ang in-order nga nila ay syempre yung may kanin at kasama ng ulam. At si Kuya Nash naman hindi familiar sa kanya yung mga nakalagay sa menu. Kaya ayan, sabi ko mag chicken katsu na lang siya, ewan ko kung magugustuhan niya. At yung sa aking anak yung chicken kebab naman. Parang chicken barbecue lang, ganon. Tapos asawa ko naman ay pork katsu at ang pinili ko naman ay di syempre yung mga maki na maliliit. At ang kanin syempre nila ay Java rice, ayun kasi yung kasama talaga sa pinaka-menu nila. Ote pa nga kami mga kumarites, kakaawas ko nga lang ito ng 8:30. Buti na nga lang habang pauwi hindi nga traffic, kaya mga 9:30 nakarating na nga ako dito sa San Pablo. Pero sa akin mga kumarites, okay na ako sa Jollibee kahit doon na nga lang kami kumain, pero yung anak ko nga mapilit nga dito. Kaya ayan, sige pagbigyan kasi alam niya kapag kami okasyon lang talaga kami nakain sa mga ganitong kainan. Hindi kami palagi dito mga kumarites ha, baka akalain nyo araw-araw kami dito. Naku hindi, at ang pagkain din naman, magkano ang presyo, hindi rin biro. Abay pang grocery ko na yun ha. Pero dahil hindi naman ako yung magbabayad dito at yung asawa ko, edi sige, go lang. Siya lang naman talaga yung nag-insist na kumain kami. Sa totoo lang, hindi rin naman ako nag-e-expect kung kakain kami sa labas o hindi. Kasi sabi ko, pwede naman sa linggo kahit hindi naman ngayon kasi nga pagod ako galing trabaho. Mas okay pa nga sa akin yung pagdating ko ng bahay kahit cake lang, okay na ako eh. Para kasing feel na feel mo yung birthday mo kapag ka may cake, o diba? Aba, naging juicy pa, kinain na nga sa labas. At ayan, si Kuya Nash naman, bago nga umalis, kumain na pala. Kaya ayan, medyo busog pa siya. Kaya yung pagkain niya, hindi niya inubos. Syempre, ang daming tira, sayang naman. Kaya kinain ko yung kanyang tira. Pero si Kurt, nakadalawang rice pa yan. Nagustuhan niya nga at ayan, gutom na gutom. Kaya ayun, nakapagpa-extra rice pa kami. Medyo hindi lang sabay-sabay yung pagsaserve nila ng pagkain. Dahil nga nauna yung kanila, yung akin wala pa. Akala ko naman sa picture, malalaki itong makina ito. Maliliit lang pala. Medyo nag-expect ako ng malalaki kasi 12 pieces. Sana pala yung tigi 8 pieces na yung in-order ko kasi malalaki. Pero sa bagay, ngayon ko lang naman kasi ito na itry at iba-iba nga yung flavor nito. Pero halos lahat naman ng sushi nila ay natikman ko na rin dito. Medyo malalaki nga yung serving ng 8 pieces kaya kahit dalawang order nun busog ka na. Kanin kasi din yung mga nakalagay sa kanya kaya mabubusog ka na kasi kanin din. Pero wag ka mga kumarites, yung 8 pieces na yun na hindi rin biro ang presyo kasi 350 na. Naku, pambili na yun ng bigas. At dahil nga si Kuya Nash ay hindi nga familiar sa mga ganitong pagkain, ayan, pinapatry namin sa kanya para matikman niya. At dahil nga hindi familiar sa kanya, naku, ang kanyang tikim ay talaga namang maliliit. Tumitikim naman siya pero tingin ko nga hindi niya type. At yun nga, yung anak ko lang talaga yung mahilig sa ganito. At pagkatikim nga ni Kuya Nash doon sa maki na may kasamang crab, ayan, inayawanan niya. Hindi niya kinain yung kulay itim, iniluwa niya. Kasi mga kumarites, pagkagat mo, medyo makunat yung kulay itim kaya ayun, siguro kaya niluwa. At yun nga, bago nga sila umalis, kumain na siya kaya ayan yung pagkain niya, hindi niya inubos. Syempre kinain ko, sayang eh. Tapos ayan, dumating na yung kanilang in-order na hilaw na isda. Ang tawag dyan ay sashimi ata.
Pero mga kumarites sa panlasa ko kahit hilaw siya ay masarap para sa akin. Pero dun nga sa iba na hindi nga kumakain ng hilaw na isda, hindi nila ma-appreciate yung lasa nito. Syempre yung iba nalalansahan, ganon. Parang yung isda niyan ay yung salmon, kaya para sa akin masarap naman. Mas masarap nga siya kapag ka nga isasawsaw mo siya sa toyo mansi. Medyo madulas nga lang siya kaya ang hirap i-chopstick. Tapos yung iba talaga mahilig talaga sa sashimi, yung mga hilaw na isda, pero wag tayo masyadong sosobra. Kasi alam nyo na kapag ka nga hilaw na isda, hindi yan masyadong luto. Kaya kahit papano may mga parasite pa rin na nakatira dyan. O diba, ang dami kong alam, kakapanood ko yan ng Facebook at TikTok. Meron kasi akong nakita na napakahilig niya sa mga sashimi basta sa lahat na hilaw na isda. Ngayon, syempre hilaw nga siya, hindi siya luto. Kaya ayun, binahaya na ng bulate yung buong katawan niya. At yun nga, meron pang ipinakita na x-ray na sobrang dami talaga. As in, buong katawan niya talaga, lahat ng x-ray niya buong katawan ay merong bulate. Kaya eat moderately mga kumarites. Masama din naman kasi yung sobra. Lagi natin tandaan na lahat ng sobra ay masama. At lahat ng bawal ay masarap. Uy! Kaya sa lahat ng gagawin natin mga kumarites, sa pagkain man yan o desisyon sa buhay, kailangan tama lang. Hindi lahat ng masarap ay ikabubuti natin. Dahil minsan yung sobrang sarap ay masama na pala. O diba, kaka-TikTok mo yan girl, ang dami mong alam. Kahit nga sa trabaho yan eh, kaya wag nyo na kaming pag-utihin, nasosobrahan na kami, char. Diba, lahat nga ng sobra masama sa katawan, kaya wag nyo na kaming pag-utihin, charot. Okay lang naman mga kumarites mag-uti kami, kahit straight pa yan isang linggo, wag lang magkakapasok ng Sabado, nakakapagod din kasi. Pwede namang straight walang OT tapos magkapasok ng Sabado para hindi naman masyadong nakakapagod. Sa totoo lang, kaming lahat nagre-reklamo na talaga. Hindi kasi mababayaran ng pera yung pagod mga kumarites. Eh paano kung magkasakit kami, di kulang pa yung sasahudin namin pampagamot, diba? O diba, pala desisyon na naman si kumarites, desisyon niya ng company kaya wala tayong magagawa. Kung napapagod, edi umabsent, may BL naman tsaka SL. Pero dahil nga magpapasko, hindi tayo na-absent kaya ayan, yehey, may perfect attendance tayo. First time yan ha mga kumarites sa loob ng isang taon. Tuwing November lang ata ako nakakakuha ng perfect attendance kasi alam nyo na, papasko kasi. Kaya ayun, kahit napapagod na, kailangan natin maghapit sa trabaho. Pero pagdating naman ng Pasko, nagtatago si kumarites nyo. Diba ang galing? Ganun talaga para mas makatipid tayo. Huy! At yun lang mga kumarites, wala namang ibang ganap dito sa aking birthday. Kumain lang kami dito sa Suki. So yun lang. Thank you for watching. Bye!